Aniya na, mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Webes. German national patay human mahagbong ang ginmanehong sakyanan sa usa ka pangpang sa Dalagit. LTO-7 nagpahuwam og 5 ka mga breathalyzer sa Cebu Police Provincial Office. Laing hugna sa peace rally ipahigayon sa simbahang Katoliko atol sa kasumaran sa EDSA People Power. GMA Regional TV giila isip Best Regional TV Network of the Year sa Trinity University of Asia. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang usa ka 70 anyos nga German national human mahagbong sa pangpang sa barangay Hulumaynon, lungsod sa Dalagit ang iyang gimanehong sakyanan. Ano ang report ni Marie Dumabo? Maing pagkapiyapi o wala na mahitsura kining SUV nga sakyanan sa 70 anyos nga German national nga si alias Frank. Midulog ang kapulisan, BFP personnel uban sa mga rescuers sa nahimutangan sa Langyaw sa ubos sa Pangpang sa Bukirang Barangay sa Hulumaynon sa lungsod sa Dalagit. Nabulit sa kagulingong dugo ang biktima ug naputol ang wagbukto niini tungod sa grabing impact sa pagkahug sa SUV. Milanat og dulaan sa 3 ka oras ang pag-ugkat nila sa lawas sa biktima ug gisawayan pa nila kini pagdala sa tambalanan apan gideklarar kining dead on arrival. Sa pakisusi sa kapulisan, mato di Police Major Vincent Zuzubrado, hepe sa Dalagit Municipal Police Station. Paatras ang paggawas sa biktima sa iyang sakyanan sa ilang parking area. Sa atbang sa ilang panimay, nga direksyon sa paatras nga sakyanan sa Langyaw. Nahimutang ang pangpang nga gibanabanang may giladbon nga 600 feet. Isod naman no, patay naman ang tao mo. Tuwa ni ma'am, pagpas naman lang. Siguro ma'am, nahanad na siya siguro ma'am ba na matansya-tansya ragon niya ma'am. Okay? So, di na ito ma-discount ang possibility ma'am ganyan mong ingon. Instead of brake, ang accelerator yung tamakan. Or, tungod sa kanabang termino niya gibuhat, or ba o na-use pamilya na niya, siguro nakuhan niya ma'am na nasipyat yun sa tigayon na. Samtang luwas ang 3 anyos nga apo sa iyang asawa nga sakay sa sakyanan. Naglingkod matod pa kini sa likod sa driver. Pang man ang sa iyang nakuhanan ma'am, wala na niya mabawi ma'am. Motong nahulog ma'am niya. Ang sakay niya ma'am, kanang 3 years old man, bataan ma'am. Apo sa iyang asawa ko no ma'am. Then iyang siguro ang bata ma'am, kuan ma'am ba mura pag kuan niya nga maluwas ma'am. Motong bata nasakit sa kahoy. Pahimangno ni Zuzubrado sa publiko nga bisan pa og kabisado sa lugar. Mas maayong adunay gihapon makagiya diha sa pagbaking ug pagparking. Ilabi na kun ana daan sa kuyaw nga lugar ang nahimutangan. Before mo drive nung, di ba, sa una pa maginaw nga, low bagets, di ba, check na to ang air, brake, di ba na. So, inig-atras po na, defensive driving, and then, siguro ma'am, labi na ning ang ato ang igawas na to, pamipam, siguro magpag-guide. Tabang sa siguro guide ma'am, ang pamilya ma'am. Uban ni Clans Gabutin, Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Napaubos na sa behavioral assessment ang 12 anyos nga babay nga na-rescue sa mga personnel sa Gender and Development Office sa Barangay Basak. Human nasuta nga siya ang nangawat sa 99,000 pesos nga cash sulod sa usa ka pribadong sakyanan. Nahitabo ang insidente niadtong Lunes, Pebrero 9 sa buntag sa Sitio Pakpakan, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Matod sa social worker nga si Ann Nicole Digamo, ugma February 20 pa makuha ang resulta sa maong behavioral assessment human sa follow-up check-up. Kaya nakita sa CSWD Lapu-Lapu City nga dili epektibo ang pagpaubo sa community-based intervention sa naasuing minor de edad base sa ilang kasinatian. Girekomendar karon sa CSWD nga ipaubos na ang maong bata sa center-based intervention. If mild lang, pwede na gisa sa home care kay para for intensive siya nga na monitoring pero is grabe na gyud. That's the time na mo siyang i-refer to other center. Kay limited ramang good ang ma-cater dito sa home care and wala po tayo capacity to cater if severe na gud ang iyang bata ba. Ilusad sa Simbahang Katoliko sa Subo ang laing hugna sa supak kung subuanong pakigbisob kontra korupsyon karong Miyerkules. Si Luan Mayrondina sa report.
Dungan kini sa ika-40 ka tuig nga kasumaran sa 1986 EDSA People Power Revolution karong Pebrero 25, 2026. Sa iyang social media page, gipahibaw ni Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy nga buksan ang supak activities sa usa ka santos nga misa nga sa ulugon sa Pilgrim Center sa Basilica Minore del Santo Niño. Human sa santos nga misa, isunodayon ang hamubong mga pakigpulong sa dili pa mumarcha paingon sa Plaza Independencia sa alas 3:45 sa hapon. Sa alas 4:05 sa hapon, ipahigayon ang panagtagbo sa nagkalain-laing grupo nga miambit sa mga mithi sa supak kung sugbuanong pakigbisog kontra korupsyon. Pag-abot sa alas 4:30 sa hapon, ipahigayon ang yukbo ang konsyerto. Giawhag ni Arsobispo sa Sugbo Alberto Uy ang mga mosalmot nga magsulob og puti ug kung wala may puti, magbutang og white wristband o armband. Niadtong Nobyembre 30, gilusad sa Archdiocese of Cebu ang labing unang supak Peach Mart gikan sa Pilgrim Center hangtod na sa Fuente Osmeña. Samtang nangandam ng daan ang Lapu-Lapu City Police sa posibilidad nga may mga lihok protesta usab nga ipahigayon sa dakbayan karong Pebrero 25 subay sa pagtimaan sa EDSA People Power Revolution. Kinibisan pa man kung ang mga peace rally o lihok protesta masentro kanunay sa dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police Captain Edsel Pitesio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nahanay na ang ilang ipatumang security plan sunod simana. Nagkandak sila og intervention, ma'am. So far, wala sila na monitor man movement sa umaabot na 2025 at February 25 na trillion piso rally, ma'am. But still monitoring ang ato ma'am City Intelligence Unit. Uban ni Clans Gabutin o Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisda. Naangol ang duha ka mga bata uban sa ilang mga ginikanan, human sila nangalamba sa dulhugon nga dan. Sakay sila sa motor nga nagsubay sa dulhugong bahin sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay. Sa pakisusi sa City Toda og Talisay Traffic Police, gikan nangaligo sa swimming pool ang usa ka tuig nga bata ug maguwang niining 4 anyos uban sa ilang mga ginikanan. Matud pa, wala na makakupot ang brake sa motor nga gimaneho sa amahan dihang nagdulhog ang motorsiklo hangtod nga nangalamba sila. Wa ra hinuon magrabihi ang aksidente. Pahinumdom sa City Toda sa mga ginikanan nga adunay balaod nga nagdili sa mga bata nga musakay sa motorsiklo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Angayang tunan sa tanang sektor ang desisyon sa pagban sa social media sa Sugbo samtang milusad ang Department of Social Welfare and Development sa Safer Internet Program. Aron kalikayan nga mabiktima sa social media scam ang mga minor de edad. Si Femari Dumabok sa report. Gihingusgan sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas ang pagpanalipod sa kabataan batok sa pagpangabuso. Mato ni Ligaya Dail, Child Sector Focal sa DSWD-7, nagipibaw sila sa Department of Information and Communication Technology o DICT nga moapod-apod kini og mga SIM cards nga maoy gamiton sa kabataan sa ilang pag-browse sa internet. Usa kini kapaagi nga mapugngan ang kabataan nga maka-access sa mga pornographic site. Samtang alang kang Jo Marie Buhay, Deputy Executive Director sa Bidlisio Foundation, nga sa plano nga iban ang social media sa Pilipinas. Angayang tun-an og tarong. Kaya paggamit sa social media site kabahin na sa kinabuhi sa mga Pinoy, lakip na sa kabataan. Gipabawasab ni Celsea Francisca Lirios, Lead Secretary at sa Interagency Council Against Trafficking 7, Violence Against Women and Their Children o IACAT 7-VAUSI, nga aktibo karong mi kampanya ang ilang ahensya batok sa paggamit sa social media aron makabiktima sa kabataan. Subay niini gilusad sa ilang ahensya ang Safer Internet Campaign 2026 ug pagtimaan sa Child Sexual Abuse Awareness Week 2026. Usa sa aktibo nilang gihimo mao ang paggiya sa mga bata kung unsaon pag-ila sa mga red flag social media messages nga tuyong makabiktima sa kabataan. Tagaan ang tanang mga kanang estudyante o SIM card. Unya katong SIM card limitado ra ang access as to
katong mga sites, no? So dili siya kanang maka-access atong mga sites nga dili appropriate sa iyahang pangidaron, ingon man dili appropriate sa usa ka estudyante. Bisan pag sa ilahang sa iyong pagindaro, no, mas maayo gyud nga kanang ato sang makuha sad kung unsa ang ilahang kanang pananaw ana, dili man sa ingon nga ato lang ihatag dayon nila. Ato kung asa man gid ang mga bata adto na ta magpa kuan sa ato ang advocacy no, mag-spread sa awareness, no, so kasagaran sa ato ang mga ginikanan and even sa mga bata na nagit sa Facebook. So ang ato mga council members like si DSWD nag-create na siya mga reels on mga digital safety tips. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok, Balitang Bisdak. Miulbo ang sunog sa Tisa Hills, Barangay Tisa ning Dakbayan sa Subo. Nasunog ang panimay sa usa ka kawani sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP nga nahimutang sa usa ka residential area. Lakip sa nasunog ang mga armas sa maong sakop sa BJMP. Wala ra hinuoy natalang nakalas o naangol sa maong insidente nga na under control human ang 15 minutos. Padayon pa nga gisusi sa kabombiruhan ang hinungdan sa maong sunog nga nagbilin og 375,000 pesos nga danyos. Samtang mga kapuso, kaganihang alas 4:43 sa hapon, miulbo ang bulkang Kanlaon. Mga kapuso, anaa ang maong bulkan sa Kanlaon City, Negros Oriental. Ug padayon patang nagpangita og dugang impormasyon kabahin niini. Nagbalik lantaw sa kasaysayan ang Panglao Bohol sa 5th karaang butang kun old artifacts exhibit sa Old Panglao Municipal Hall. Makita ang 500 ka mga karaan o antigo nga mga gamit. Gikan kini sa napo ka mga barangay sa Panglao nga naila isip tourist destination sa nasud. Adunay mga karaang TV, typewriter, mga gamit sa balay. Adunay antigong imahe usab sa Santos. Adunay school uniform sa usa ka tunghaan nga adunay school ID. Adunay makita nga kahoy sa pagbuhat og gapas, kabayo kun ironing board ug plancha di uling. Adunay Petromax, kitchenwares, porselana, mga banga ug uban pa. Gipakita usab ang pagbuhat og lauoy kun vegetable soup ug putong balanghoy kun steam cassava cake. Matud sa Panglao Municipal Government, ang maong exhibit naghatag og bili sa mga antigong butang nga nagkonektar sa karaan ug sa modernong panahon. Bukas sa publiko nga libre ang exhibit sa tibok buwan sa Pebrero aron makakita og higayon ang publiko nga makitaan ang mabulukon nga kasaysayan sa Panglao pinaagi sa pag-atiman sa mga antigong butang. Amo na gunay gi-celebrate mga kalimang tuig na ni karon nga celebration namo kay aron di namo makalimutan ang mga kabilin sa mong magkatiguangan sa una nga amo tayong gihandong mahangtod karon. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaubos sa drug testing ang usa ka gatos ka mga pulis sa Mandawi City. Gihimo kini sa ilang headquarters kun diin gipili ang mga pulis nga gipatawag aron mo sumiter sa ilang mga urine sample. Matud sa MCPO, kabahin kini sa mandatory drug testing sa ilang sakop kun diin sa tibok tuig. Tanang mga personnel ang ipailawom niini. Apan lain-lain ang schedule depende sa mapilian. Sa kapin sa 900 ka mga sakop sa Mandawi Police, moabot na sa 19% sa ilang mga personnel ang na-drug test karong tuiga. Hinuon walay nagpositibo ni ining gidaghanon. Kasagaran gipangpili na sad po ni siya daan, pero kasagaran anila ang pinakamasdaghan kay ang ato ang City Mobile Force Company, ato ang SWAT, part ni siya sa internal cleansing of the Philippine National Police. Kasagaran gipangpili na sad po ni siya daan, pero kasagaran Sa Never Say Die, nagmalaumon si Andrew Dizon nga mubutyag sa kamatuuran ni Major Julio Delgado subay sa giatubang niining mga kaso. Apan dili bakaha traidoron ni Joey Delgado kabahin sa pagsulbad sa kaso sa iyang amahan nga si Julio.
At ang tubag unya sa Never Say Die alas 8:55 sa gabi sa GMA Prime. Samtang nagtapok ang upat ka mga sangre sa episode unyang gabi. Tinguha nila nga mapildi ang ilang kaaway nga si Bathalang Gargan. Sa panaghiusa sa upat, mapildi bakaha ang ilang mortal nga kaaway nga si Gargan. At ang sa Encantadia Chronicles sangre alas 8:05 sa gabi sa GMA Prime. Gila ang GMA Network isip TV Station of the Year atol sa 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 sa Trinity University of Asia. Gila nga Best Regional TV Network ang GMA Regional TV. Gipasidunggan ang nagkalain-laing programa sa GMA Network sama sa 24 oras isip Best News Program. Best Morning Show usab ang unang hirit. Samtang Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best News Magazine Program usab ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Documentary TV Show usab ang Eyewitness. Samtang giila nga Best Primetime Drama Series ang GMA Prime nga Batang Riles. Gipasindugan sa 11th Platinum Stallion National Media Awards 2026 sa Trinity University of Asia usab ang nagkalain-laing mga host sa GMA Network sama sa Best Program Host sa nagkalain-laing programa sa Kapuso Network. Gipahuwam sa Land Transportation Office kun LTO Region 7 ang 5 ka mga breathalyzer ngadto sa Cebu Police Provincial Office aron magamit pagpalig-on sa ipasakang kaso batok sa mga magmaneho sa mga sakinan nga hubog o kaha malambigit og disgrasya o kaha ubang pang mga traffic violation. Atong sayran sa live report ni Fe Maridumabo. Fem? Yes, karong hapon formal nga gi-turn over ang 5 ka mga breathalyzer sa LTO 7 ngadto sa CPPO o kang Cebu Governor Pamela Baricuatro. Gihimo usab kaganiha ang demonstration kung unsaon paggamit ang maong breathalyzer. Duha ka mga sakop sa Cebu Police Provincial Office ang gihimong subject sa demonstration. Ang usa ang miinom og usa ka canned beer. Sa pagpagayon na sa breathalyzer test, mi-detect ang 0.011% o positibo gyud matud pa sa pag-inom og ilimnong makahubog. Samtang si kaduhang subject nga miingon nga wa siya makainom, nasuta human sa test nga 0% o negatibo gyud sa ilimnong makahubog. Apan giklaro sa LTO 7 nga gikinahanglan gyud usab nga ipaubo sa sobriety test ang gidudahang hubog nga driver una ang breathalyzer. O garon formal ang pagpahuwam sa LTO sa 5 ka breathalyzer sa Cebu Police Provincial Office. Gihimo ang pagpinirmahay sa Memorandum of Agreement. Tali nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mo'y niduol og nihangyo sa LTO. Lakip sa nipirma ang Regional Director sa LTO 7, Francisco Ranches Jr. o CPPO Director, Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. Matod sa LTO nga mopirma usab niini si LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Gipasabot sa Director sa LTO 7 nga pagpahuwam lang kini hangtod nga makapalit na ang Cebu Province ug ang CPPO ilang kaugalingong breathalyzer. Adunay 13 ka mga breathalyzer ang LTO 7 ug adunay idugang pa nga 20 sa maong ekipo. Nipadaya ginuon og kaandam ang LTO 7 nga magpahulam sa mao nilang ekipo 24 oras kung gikinahanglan sa ubang mga LGU. May responsibility sila dito, yung PNP. Alam naman nila yan kasi may mga initial na usapin na kami. At siyempre ito, gagamitin natin sa enforcement sa anti-drunk driving. Naging evidence yan kasi dalawang aspect ito, administrative and criminal. Siyempre sa criminal, court yan. Nasa court yan. So sa administrative aspect, yung mga fines, that is on the part of the Land Transportation Office. Nanginaot ang gobernador nga unta, madisiplina na ang mga driver ning paghigpit nga masunod ang Anti-Drunk Driving Act. Nag-collaborate yung CPPO and LTO and the province of Cebu. Thank you very much and I really appreciate what happened earlier. So ngayon, yung mga drunk drivers sa probinsya ng Cebu, watch out kayo, mahuli na namin kayo. So, samtang, usa ka gatos o matag police station ug nagkadiyang unit sa CPPO ang adunay mga representante nga mga pulis nga napaubos sa seminar o na-deputized sa LTO. Actually, we have two options. No? First, we have identified certain areas where most of these vehicular traffic accidents were reported. So that's the first option. The second option is we can divide it into by districts. In that way,
accessible sa lahat ng district. So that suggestion of our governor, Ma'am Pamela Baricuatro, she wishes to organize a all-female traffic investigators. Samtang, gipahibaw ni Jonathan Tumulak, pango sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kon City Toda, nga nagkasabot na sila sa LTO, pinaagi ni Attorney Vincent Tiago, Operations Head sa LTO 7. Nga samtang wala pa'y breathalyzer ang Talisay City, ang LTO anda mutubag sa alarma o tawag kanila kung adunay gikinahanglan nga ipaubos sa record test. Nitugot usab matud pang LTO 7 nga musod sila og MUA, ang Talisay City LGU ug PNP ug ang LTO 7 aron pahuamon og breathalyzer ang syudad. Kinihuman sa mga natalang disgrasya sa Talisay City ning tuiga. Upat niini adunay gyud patay. Gingong ang driver niini hubog. Sa pagkakaroon nga wala patay breath analyzer diri sa Talisay, ang LTO andam nga mugahin og unit para sa Talisay. Ug kung panalitan dunay gikinahanglan kaayo nga i-undergo og examination. Bisan na gani og sa panahon sa gabi, kadlawon willing kay sila nga mo responde. So able ang ilahang numbers nga ilang gihatag. Says aduna naon niya sa mga pulis sa Talisay City Police Station o mga enforcers sa City Toda ang i-deputize sa LTO. Ning pagiha nagtuo sila nga mas madisiplina pa ang mga driver. Di na magmaniho pa kadtong mga driver nga nakainom mag-ilim ng makahubog o dili na mo inom pag ilim ng makahubog ang mga nagplano nga mamaniho og sakyanan ug motorsiklo. Says, dagang salamat, Femari Dumabok. Gihimo karong adlaw dinhi sa Sugbo ang public consultation sa planong ipapasar nga anti-political dynasty law dinhi sa nasud. Gikuha ang sentimiento sa mga Sugboanon nga sagad sa mga mitambong uyon sa maong balaudnon. Ano ang report ni Nico Sereno? Gidagsa ang University of the Philippines sa public consultation sa House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Tinguha niini pagkuha sa opinyon sa mga Sugboanon sa mga anti-political dynasty bills sa Kongreso. Sa pagkakaron, dunay 24 ka mga bills, lain-lain ang bersyon nga naduso na sa lower house nga tinguha nga makonsolidate o mausa. Bisan si House Speaker Faustino D. pinaagi sa video message, may pasabot sa katuyuan sa konsultasyon. We can probably strengthen and improve the substitute bill that we will adopt, no? Ang ubang mga kongresista may pasabot sab nganong kinahanglan ang maong balaodnon. Introduce ito bilang qualification bago maging kandidato. Ibig sabihin, sa statement po ng candidacy, certificate of candidacy, na ifa-file ng isang kandidato, nakalagay doon na hindi po kayo miyembro ng political dynasty as provided by law. It's almost 40 years since the Constitution has explicitly commanded the enactment of an anti-political dynasty bill. May pag-asa ngayon kasi the House leadership is prioritizing it. The President has included it in the list of priority bills. Napakahalaga nitong hakbang. We believe that when we break the dynastic system, we also break a major engine in the systemic corruption. Tanang namung sa kalihukan, mipadayag og suporta sa pagpugong sa mga managparyente nga mudagan sa eleksyon. Apandaghan pa kuno ang sutaunon. Pananglit, unsang degree sa kaliwat, second ungadto ba sa fourth degree ang did-an nga mudagan kung may paryente ng politiko. Academic scholars have highlighted the link between political dynasties and poor governance, poverty and corruption, and slow development. When political positions are treated as inherited, if a person has been sitting in a position for 3 consecutive terms, allow for a space between that and the next relative. Allow for a space so that there will be no continuity. Lakip sa mitambong ang pipila ka mga Sugboanong politiko nga misuporta usab. Was there more than one Delmar from our family that run in the same elections? That we made sure of. Many times my dad was offered, you run for mayor and then your daughter can run for Congress. My dad said no. We don't want to be selfish. In favor
of the anti-dynasty bill. I'd like to thank the Cebuanos for giving me the opportunity, for having served you for so long. Give others a chance. Matod sa chairperson sa komitiba, kay gikonsidera kining priority bill, target nila nga mapasar sa dili pa ang State of the Nation address sa presidente karong Hulyo. Samtang human sa kalihukan kaganihang hapon, ang mga estudyante sa UP mihimo og picket rally palibot sa universidad. Lakip sa ilang gipanawagan ang pagpasar na sa anti-dynasty law sa nasod ug pagsaway sa halapad nga korupsyon nga nahitabo karon. Lakip sa mitambong ang kongresista sa Kabataan Party List sa maong lihok protesta. Uban ni Philip Patricio Nico Sereno, Balitang Bisdak. Naangol ang 5 ka mga pedestrian human sila nabanggaan sa usa ka motorsiklo sa A. Lopez, Barangay Calamba, Cebu City. Giila ang nagmaneho sa motorsiklo nga si alias Vene, 60 anyos nga taga Labangon ning Dakbayan sa Subo. Sa pakisusi sa kapulisan, misud siya sa sudlunong bahin sa A. Lopez Street, mi overtake ni sa usa ka bisikleta ug naigo ang iyang siko sa gikatagbong tricycle. Tungod sa pagkaigo, nakumot sa rider ang gasolinador ug nawad-an siya og kontrol sa motor. Hinungdan nga nadasmagan niini ang nakaparadang motor nga adunay naglingkod nga mga tawo. Ug midasmag pagayod ngadto sa mga tawo nga anaa sa gawas sa usa ka tindahan. Ang duha niini mga menor de edad. Nadala sa tambalanan ang 4 ka mga naangol. Samtang napriso ang maong motor rider. Nagpaabot ang kapulisan kung makigsettle ba ang mga biktima. Mga kapuso, mikusog pag-usab ang hanging amihan ug adunay bag-ong surge o mga pag-unos. Itandi sa nakalabayng mga adlaw, nakaabot na kini dili lang sa Luzon apan sa Kabisayan usab. Sa pagkusog sa amihan, subling mibalik ang shear line. Posibleng mopauwan ang mga localized thunderstorm o magpanugdog og kilat. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga uwanon ang ubang lugar sa Cebu, Bohol ug Leyte provinces. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.